Idolo po, idolo ninyo, idolo ng buong bansa, ating Senador Manny Pacquiao, ang inyong napakasipag na punong lungsod, Mayor Lorelei Pacquiao, ABC President Bobby Pacquiao, Konsehal ng General Santos, Department Heads, Division Chief, at syempre ang aking iniidolo, si Mami D, Mami Junisha. At sa inyo lahat, maayong gabi sa inyong tanan. Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa pag-imbita sa akin ngayong gabi. Ito na po ang pangalawang pagkakataon na makapunta po ako rito sa Gensan sa pamamagitan ng inyong Tuna Festival. Kung natatandaan nyo, noong nakarang taon ay naimbitahan din po tayo nila Senator Manny at ni Mayor Lorelei. At ako hindi nagdadalawang isip kapag ako'y iniimbitahan sa Gensan. Dahil alam nyo po, ang Gensan ay napakalapit po sa puso ng aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada. Dahil kahit kailan, simula nung tumakbo siya bilang Senador, Vice President at President, lagi po siya #1 dito sa General Santos City. At sasamantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito upang pasalamatan kayo lahat sapagkat noong nakaraang eleksyon, nung ako'y tumakbo Senador, 2022, nanalo po ako rito sa General Santos City. Kahit nung kasi nung araw, noong 2010, nung ako'y tumakbo po ako ng pangalawang beses bilang senador, #1 po ako dito sa Gensan. Pero noong 2022, naging #11 na lang ako rito sa Gensan. Gusting yawa. Siguro sa susunod na eleksyon, pag hindi tumakbo si Senator Manny, yung #11, tanggalin niyo yung isang 1, ha? Gawin niyo na akong #1 ulit dito, ha? Anyway, mga kaibigan, isang malaking karangalan maging inyong panauhin sa napakahalagang pagdiriwang na sumasalamin sa pagpupunyagi araw-araw ng mga sisipag ng mangingisdang general, dahilan kung bakit nalagay na sa mapa ng Pilipinas ang General Santos bilang tuna capital. Ito po ang pangalawang pagkakataon sa loob ng 3 taon na humarap ako sa inyo bilang inyong panauhin. Kaya naman buong puso ko pong sinusuklian ang pagpapahalagang binibigay ninyo sa akin at hindi ko palalampasin ang pagtugon sa inyong imbitasyon. The Tuna Festival is more than just a celebration. It's a vibrant tribute to Gensan's identity, economy, and cultural pride. Isa itong pagdiriwang na hindi lamang kumikilala sa industriya, kundi isa na ring pangunahing tourist attraction ng inyong syudad. Bukod sa ating pambansang kamao na si dating Senador Manny Pacquiao, nakambal na ng pangalan ng syudad ang mga natatanging yaman dagat, lalo na ang pinagmamalaki nating export quality na tuna. Sa bawat hinahamong tuna, sumisimbolo ito ng kasipagan ng ating kababayan mangingisda na gumigising na madaling araw at lumalaban sa malalakas na alon upang buhayin hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi maging ang ating ekonomiya. At dahil sa kanilang sipag at tiyaga, ngayon ay tinitingala na ng Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng produktong tuna. Noong 2023, ayon sa datos ng Department of Agriculture, nakapag-ambag tayo na humigit kumulang ng 409,000 metric tons ng iba't ibang uri ng tuna na may halagang 51 billion pesos. Kaya naman po, sa pagtatapos ng isang linggong Tuna Festival, nararapat lamang na bigyan natin ng pinakamataas na pagkilala at pasasalamat ang mga tunay na bayani ng industriyang ito. Ito po ang ating mga kababayang mangingisda. Sapagkat kung wala sila, wala tayo pinagdiriwang ngayon dito. Gusto ko rin bigyan ng pagkilala ang hindi matatawarang ambag ng ating mga industry partners at mga namumuhunan na patuloy na nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan.
Mga kababayan, alam ko siguro maraming gusto magtanong sa inyo kung ano na nangyayari sa amin sa Senado.